Taurus, tignan natin kung ano ba yung mensahe para sa'yo ngayong third quarter of 2025. July, August, and September. Huwag muna tayo dito. So, pwede nyo rin pong tignan yung inyong other signs, Sun, Moon, Rising, and Venus. Maraming salamat po sa mga hindi mag-i-skip ng ads natin. Okay, sabi dito, patience. It's not time yet. There is no more time. Okay, so meron dito no feeling in a rush po kayo ngayong quarter na ito. May mga bagay dito na ayun, kailangan nyo daw po talagang hintayin, maghintay pa. Kasi sabi nga, it's not time yet or it's not yet time. Sinasabi rito. So, pwedeng itong quarter na to, itong July, August, September is may mga tina-target po kayo na hindi talaga siya bubukol. Tipong ganon. Kasi hindi siya ukol this quarter. Sabi nga, there is no more time. Ayan po. Pwede rin, pwedeng may mga na-late dito. Ayan. So, ewan ko kung ano itong ita-take ninyo na parang nakaligtaan ninyo. Ganyan. So, pwede po na hindi talaga para sa inyo. So, may mga bagay po dito. No? I-accept nyo po ito nang maluwag po sa dibdib ninyo para yung iba pang mga blessings na para sa inyo talaga is mag-work siya for you. At matuunan nyo po yun ng pansin. Kasi ito, pwedeng may mga bagay dito na hindi talaga para sa inyo. So, you need to just let go lang talaga. So, we have number 30 and number 59. Pwedeng yung iba sa inyo, 30 years old na kayo, up to 59 years old. Tingnan natin, Taurus, kung ano pa yung mensahe para sa'yo. May mga blockages ka. Ayan nga, tingnan mo. Ito yung nasa ilalim eh. Number 40. Timing is pushed back due to blockages. So, maraming blockages pagdating dito sa life ninyo ngayon. So, kung napapansin nyo, ano ba? Ano ba yung bumabagal sa life ninyo ngayon? Ano ba yung sa tingin ninyo na binigyan ninyo ng best efforts po ninyo pero walang nangyayari? So, try to assess kung ano yung mga bagay na yan. Diyan ka nagkakaroon ng blockages. Tingnan natin ano yung magiging theme ng third quarter mo. So, we have Door of Mystery. Secret, unknown, enigma, suspense, intrigue, obscurity. So, maraming maiintriga sa'yo. Maraming mga tao dito na gustong-gusto nilang malaman, 'di ba, kung ano-ano ba yung mga ginagawa mo sa life mo. Ayan, kasi you still a mystery for them. Taurus. Marami ka ding mga sikreto na malalaman dito. Yun lang, may intriga ka, so mag-iingat ka po, madaming intriga sa paligid mo. So, para kang nasa showbiz, show business for some of you. Tignan natin, okay? Your energy. Kamusta yung energy mo? Tignan pa rin natin kung ano ba yung theme. Ano tong mystery na ito? Spirit guide, ano po itong mystery na ito for Taurus? Ngayong quarter na ito. Ngayong third quarter. We have 4 of Pentacles. Okay. So, maraming tao dito na naiintriga pala, no? Pwedeng the way na paano ka ba mag-ipon, diba? Ano ba yung pinagkakakitaan mo? Kasi for some of you Taurus, maari po na sabihin natin, yung iba sa inyo, pwedeng minimum wage earner kayo. Tapos, alam yun ng mga tao sa paligid mo. Kaya lang, nagtataka sila kung bakit ka nakakapagpa-birthday party, yung mga ganun, basta naku-curious sila sa life mo, mga pakilamero at pakilamera ang mga nasa paligid mo, no? Basta may mga ganung tao na naku-curious sila na paano mo yun nagagawa. Okay? You can be an inspiration. Diba? Kung talagang yung sabi natin, yung pinanghahanda mo, yung mga ginagastos mo for trips, mga ganyan, for celebrations, is galing talaga yan sa iyong trabaho, yan sa main source of income mo, na pwedeng gusto lang malaman ng mga tao paano ka ba nag-iipon. May mga ganyan din, no? Na kahit minimum wage earner yung iba sa inyo, payapa yung life ninyo. So, meron dito, no? Meron kasi dito, pwedeng
malaki yung kinikita, pero nagkakautang pa rin. Tapos kayo, 'di ba, yung meron dito, pwedeng sapat lang po yung kinikita, pero payapa yung life, wala kayong masyadong iniisip. Tapos napapaghandaan nyo pa yung ibang mga gastusin, yung mga ganyan, or nabibigay nyo pa yung wants talaga ninyo. Sa madami sa inyo dito, magaling kayong mag-budget ng money. So, yun yung pinagtatakahan ng mga tao sa paligid mo. I don't know kung sa inyo nga ba yun. Parang nitong mga nakakaraan pa, di kan kung last year ba yun, or nitong mga previous videos natin. Yung parang ganyan, laging may nagtataka kung saan ba kayo kumukuha ng pera. Tignan natin. Okay? Your energy. Kamusta naman yung energy mo this quarter? Kamusta po ang energy ni Taurus this quarter, Spirit Guide? Okay, so we have King of Swords. So ano ka lang dito ay tahimik. Yan, nag-iisip. Masasabi natin dito na isang tanong, isang sagot yung energy mo. So, kaya din siguro nakikurious sa'yo yung ibang tao. Kasi, di ko alam kung coldness ba yung nabibigay mo sa kanila or yun nga, pagiging mysterious. Tapos, nakikita ko rin dito na may mga big decisions ka na gagawin ngayong quarter. Hectic din yung schedule mo. Meron ako nakikitang ganyan. So, kaya din yung ibang tao, parang nasasabi nila na ang hirap mong ma-reach. Oo, yung tipong ang hirap naman kumuha ng schedule para makipag-meet kay Taurus. Pwede yan, mga, ano mo yan, mga kaibigan mo yan. So, maganda po yung energy mo rito. More on, ang gagamitin mo is isip kesa puso. So, kaya nga sinasabi ko dito, if ever, di ba, may mga bagay talaga rito na hindi para sa'yo or hindi siya mangyayari, hindi siya ba magkakaroon ng output ba? O, sabihin natin ng ganun, output ngayong quarter na ito. Kasi nga, may blockages po. And, matatanggap nyo po kaagad ito. Hindi nyo masyadong didibdibin. Oo, masasaktan kayo, madidisappoint kayo, pero hindi kayo titigil or hindi nyo magpapatigil, magpapahindo sa inyo para gumawa pa ng mas maraming bagay or mas maging productive pa ngayong quarter na ito. So, ugali ng mga tao na makakasalamuha mo. 8 of Swords, ayan. Mga tao naman na makakasalamuha mo, mga bulag-bulagan, mga bingi-bingihan. So, mga toxic po ito na tao. Yan, marami. Kaya din siguro, ang gagamitin mo nga talaga dito is yung isipan mo. I don't know if you will gonna take advantage dito sa mga sitwasyon ng taong to, or yung iba po sa inyo. Kaya nga, ito maglalagay kayo ng boundaries. Kayo mismo yung maglalagay ng boundaries kasi pwedeng mga toxic nga yung mga tao na makakadeal mo. Tingnan pa natin. We have the Star. So, alam mo yung, may tawag dun yung sobrang positive ng mga tao sa paligid mo. Yung ganyan. Yung, okay lang maging positive, pero sila kasi overly positive na. Yung tipong alam mo na talaga na wala nang pag-asa towards sa isang bagay, pero sila pa rin, umaasa pa rin, yung tipong ganyan. Parang hindi nila matanggap na negative or hindi pumabor sa kanila yung mga bagay-bagay. Pwedeng marinig mo yan sa boss mo kung nagtatrabaho ka man. Or yung iba sa inyo, more on, pwedeng sa mga, kasi pwedeng iba sa inyo business-minded kayo rito, no? So, meron dito mga co-business owner mo, 'di ba? I mean, may mga tao dito na, sabihin natin, mga businessman, business-minded. Ayun. Pwedeng sa kanila mo maririnig yan. Oo. Yung parang hindi na makatotohanan yung kanilang mga pagiging positive, towards sa isang bagay na ikaw yung naiirita kasi alam mo na wala nang pag-asa eh. 'Di ba may mga ganyan talagang tao? And kadalasan talaga sila yung mga nagbi-business, yung matatagal na sa business. Very positive talaga yung kanilang energy. So, tingnan natin. Okay, ano yung magiging struggle mo? Check natin yan this quarter. Ano yung mga possible na maging struggle mo this quarter? Okay, so more on yung iba po sa inyo about sa marriage ninyo, Tapos, kung usapang health naman po ito,
is more on about sa reproductive health po ninyo. Some of you, meron din pinapakita dito liver, kidney, so baka need nyong mag-detox. And for some of you naman, pwedeng madalas kayong magkaroon ng UTI, urinary tract infection. So, yan, panatilihin po ninyong malinis ang inyong baba talaga, no? At lagi kayong uminom or more on stay hydrated. Tapos kung nagbabalak naman po kayong magkaroon ng anak dito, ayan, kasi negative yung energy natin dito no? So, pwedeng hindi po kayo yung may problema, pwedeng asawa po ninyo na lalaki. Kung kayo po ay babae na nanonood dito, tapos nahihirapan kayo magkaanak, so parehas po kayo magpa-check up. Pero mas more on, pinapakita po rito is sa asawa nyo po talaga. So, pwedeng hindi maganda yung kanyang alam nyo na yon, no? Yung sabi natin yung baka yung sperm counts niya hindi na okay, yung ganyan. So mahina po, no? So wag na tayo magpunta doon kasi hindi naman yun yung pinakaano natin. So ayan lang po, no? Meron din dito, pwedeng kung kayo naman ay tatay, pwede pong makaaway ninyo yung anak ninyong lalaki. Pwedeng ito ay bunso mo. Kung meron ka mang bunsong lalaki, or pwede rin naman panganay, basta anak na lalaki. Yan po, mag-ama ang pinapakita rito na pwedeng magkaaway. Tingnan natin. Kung kung mga simpleng away naman po yan, ay pwedeng araw-araw nag-aaway kayo. Yung tipong ganon. Or nag-aaway yung mag-ama mo. Hindi sila magkasundo. Kaya din po, meron dito, no, pinapakita rin kung kayo naman po ay single mom or single dad, piliin nyo po talaga yung tao na tanggap po yung anak ninyo. Kasi kung hindi, ito, laging may away sa bahay. Laging hindi magkakasundo. We have 7 of Cups. Ayun din. So, dahil nga laging may away sa bahay, laging hindi nagkakasundo, yung mga goals tuloy na left behind. Hindi na napagtutuunan ng pansin. Kaya din siguro kayo mismo dito, kayo mismo yun ang bablock or pinaprocrastinate po ninyo yung mga magagandang nangyayari sa life ninyo or magagandang mangyayari sa life ninyo. Kasi it looks like parang di nyo siya ma-appreciate ngayong quarter na ito dahil nga merong laging nag-aaway sa paligid mo. And for some of you, ito yon, diba? Kaya napupush back yung mga gusto mong gawin, yung mga blessings, kasi nga sila yung nagbibigay ng blockages. Totoo yan, kapag laging may nag-aaway sa bahay, yung nagsisigawan, yung sigawan na meron talagang emosyon, yung tibong may galit, ganyan. So, parang nawawala yung blessing sa bahay. Umaalis siya, bumibigat yung pakiramdam. So, ayan, ito maging struggle ninyo na some of you i-pursue. Kung ano man yung mga gusto nyong i-pursue. Yung mga goals ninyo. Pwedeng talaga siya. Hindi siya mangyari, hindi siya magkaroon ng, sabi kong output. Meron pang isang tawag dun Hindi ko matandaan. Yun, pwedeng hindi siya mag-manifest. Kasi, daming blockages. At nagsisimula po yan sa bahay, sa tahanan po ninyo, Taurus. Tingnan natin. Okay, so yan yung mga pwede mong maging struggle, Blessings naman. Ano yung pwede mong maging blessings ngayong quarter na ito? We have sex, kiss, and hug. Ayan po, sabi dito, face and embrace all parts of yourself. So, nandoon yung, alam mo kasi kung ano ba yung gusto mo talaga sa buhay. Alam mo kung ano yung mga gusto mong mangyari. So, nandito po na more on self-love po ang pinapakita rito. Yes, accepted mo yung sarili mo. Sabi natin, kahit ano pa yung flaws mo. Pero kung alam mo na yung mga flaws mo na yon, hindi yun makakatulong sa pag-unlad mo, or laging nandiyan ka na lang, laging nakabitin yung mga mga bagay-bagay sa buhay mo. So more on, ito po, pagtutuunan mo ng pansin yung iyong sarili, meron kang babaguhin. Not because hindi mo mahal yung sarili mo. 'Di ba? Not because iyon yung insecurities mo. Okay? Pwede po kasi na may babaguhin ka dito sa life mo, sa sarili mo, sa katawan mo, kasi, alam mo na yun yung makakabuti sa'yo.
At alam mo na mas maraming opportunities na paparating para sa'yo. Ayan po. So, meron dito, pwedeng kung kayo po ay pwedeng may isa sa ilalim dito sa surgery, aesthetic surgery, ano pa ba? Meron po dito, babaguhin ninyo yung pananamit ninyo, the way you talk, yung mga ganyan. Basta kung ano yung makakapagpaunlad sa sarili po ninyo, yun po yung gagawin ninyo. Yun yung igagrab ninyo na opportunities. Yun yung darating para sa inyo. Diba sabihin natin kung bumigat yung iba sa inyo. So this quarter, pwede po na kayo ay magpapayat. Not just because hindi nyo mahal yung sarili ninyo. Mahal nyo yung sarili nyo, kaya nyo ngayon ginagawa kasi gusto nyo pang mabuhay ng matagal. Gusto nyo maging healthy. Gusto nyo maging productive. Yung tipong ganyan po. And mas responsable kayo this quarter. Meron nga dito, magkakaroon talaga kayo ng responsibilidad kasi nga po, pwedeng meron dito, nagtatry kayo magkaanak and ibibigay naman po ito sa inyo. Kung kayo naman po ay meron ng anak at hindi nyo nakakasama, so this quarter, ayan po, pwedeng mabigyan kayo ng chance talaga na makasama po sila at maramdaman nila kung paano ka maging responsable sa kanila. Yan. So mabibigyan ka po dito ng ng time, 'di ba? Para makasama po yung mga anak mo, ayan. Para ba makabawi ka sa kanila. Yung iba naman sa inyo, pwede po na either hindi mo sila kasama sa bahay or pwedeng nagtatrabaho ka abroad or sa malayo. Kaya ayun, parang hindi kayo close. So this quarter mabibigyan po kayo ng pagkakataon. So grab nyo na 'yan, no? Yun nga lang, mahirap lang dyan kapag meron malayo yung loob sa'yo tapos may galit. Ayun. Tignan natin. So, love energy, kamusta? Kamusta po ang love life ngayong quarter na ito? Sa mga single, 3 of Cups, sa mga single natin dito, marami kang mga celebrations na pupuntahan and pwedeng dito ka magkaroon ng love life. Ayan po. Pwede rin na ito ay reto ng mga kaibigan mo. Sa mga in a relationship naman po, we have 2 of Cups. So, talagang nag-uumapaw yung love, yung feelings sa isa't isa. Mas magkakaunawaan po kayo ngayong quarter na ito. Sa mga mag-asawa naman po, we have 10 of Pentacles. Dito rin, maganda yung energy na pinapakita sa atin pagdating sa love life po ninyo. Yes, pwedeng mga single natin dito, magkaroon na kayo ng love life during this quarter. And mga in a relationship, mas lalalim pa po yung feelings ninyo sa isa't isa, mas magkakaintindihan kayo. 10 of Pentacles, yung mga goals po ninyo, ayan, sa mga mag-asawa, yung blessed na talaga yung inyong relationship, Taurus, is talagang yung mga blessings, ayan po, pwedeng wala siya masyadong blockages. Magagawa nyo po, mangyayari, ma-achieve nyo po yung mga blessings na inaasam-asam po talaga ninyo. And meron din ako nakikita dito, it's either makakabili po kayo ng property. Mukhang malaki-laking property ito. Pwede rin, baka may mag-farm sa inyo rito. So, yun. Basta yung mga goals ninyo, magagawa po ninyo. And you will be very happy. Satisfied po kayo rito pagdating sa marriage life po ninyo. Yung pera, ngayong quarter na to, hindi nyo masyadong pag-aawayan yan. Tignan naman natin kung may ex ka. Ano yung nararamdaman sa'yo this quarter? Ano yung nararamdaman ng ex mo? We have Queen of Wands. Okay, yung tao na to is his or she's into you pa rin. Naiisip ka pa rin ng taong to. Kaya lang kasi, pwedeng wala siyang lakas ng loob, no? Na bumalik sa life mo or mag-reach out sa'yo. Ngayong quarter na to. Pero naiisip ka pa rin niya, ha? Sabihin natin, always ka nang may space sa puso niya. Whether bumalik man to sa life mo or hindi na. Pero sa totoo, kasi wala akong nakikitang pagbabalikan po rito. Pagdating sa may mga ex dyan. Pwede kasing pinaninindigan na nung taong yon yung ginawa niya. Okay, na pag-alis. Tapos kung naiisip naman niya na bumalik, okay, naiisip din niya na grabe yung ginawa niya sa'yo. So, may kahihiyan naman siya. Oo. At saka, yun, pinanghihinaan ka agad siya ng loob na naiisip niya na baka ipagtabuyan mo na siya.
Check naman natin ang money energy. Pagdating po sa kaperahan, kamusta this quarter? We have Knight of Cups. So, marami pong opportunities, maraming blessings, maraming tulong ka na marireceive dito. So, sabihin natin, yung iba sa inyo, kung meron dito, maglo-loan kayo. So, mabilis po yung ma-approve. Tapos, pwede rin po dito, basta kung may request naman kayo sa isang tao, mabibigay po agad yan. And meron din pinapakita dito ng mga pera na galing sa ibang bansa. Ayan po, mga different currency ang pinapakita rito. I don't know, yung iba sa inyo, nagko-collect ba kayo? Or kayo ba yung tipo ng tao na traveler kayo, nakakapunta talaga kayo sa iba't ibang bansa at nangungolekta yung iba sa inyo ng mga pera. Yung mga currency nila, ano. So, pero ayun nga, meron dito, pwede rin mga transactions nyo po ito sa iba't ibang bansa. Depende yan, 'di ba? Sa pamumuhay po ninyo, depende yan kung may business pa kayo at kung gaano kalaki yung business ninyo. Tignan natin. Strength, okay, mas tataas pa po yung antas ng pamumuhay ninyo. Mas gaganda pa yung inyong kaperahan ngayong quarter na ito. At yun, parang laging may magbibigay sa'yo ng pera dito. Or sabihin natin kung ito man ay asawa mo, Taurus, lahat ng kinikita niya talagang alam mo. Wala siyang isisikreto sa'yo. Sa career naman, kamusta naman po ang career? Sa career naman, we have 3 of Pentacles. Maganda rin yung career dito. Nandoon talaga yung nagkakaintindihan po kayo ng mga co-workers mo. Wala naman masyadong lamangan this quarter. So, parang lahat naman kayo, kung ano lang yung trabaho ninyo, gusto nyo lang talagang matapos yun. Sabihin natin yung mga co-workers mo, hindi sila toxic this quarter. May makikita kang pagbabago pagdating sa kanila. Umiiwas din sila sa stress. So, di ko alam kung ano ba, mga nasa ilang taon na ba yung mga katrabaho mo. So, talagang ang focus lang nila is magtrabaho. Ganun lang. Ganun yung nakikita ko sa kanila. Wala masyadong lamangan pagdating sa work. So, mas magaan po yung trabaho mo ngayong third quarter. Mas magiging magaan pa siya kasi nga wala masyadong toxic sa trabaho. Sa career na, ayun yung career pala yun, ano. So, tapos na pala tayo. We have love, money, and career. Tignan natin ano yung gustong sabihin sa'yo ng higher self mo ngayong quarter na ito. Ano gusto mong sabihin sa sarili mo, Taurus? We have 5 of Swords. Huwag kang makikinig, sabi ng sarili mo. Huwag kang makikinig sa mga sabi-sabi ng ibang tao kasi makakasira lang yan sa diskarte mo. So, yan lang po. Maraming salamat and more blessings to come.